Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Pixbon21. Shoutout kay Gibbs Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Patayin. Muli ring natuwa ang mga sundalo, na pinalaki ang enerhiya sa kanilang mga pagod na katawan. Alam nilang lahat na wala silang gaanong oras at pisikal na lakas upang ubusin, at ang tanging pagpipilian ay isa, at iyon ay upang magtagumpay sa isang suntok. Sa kanilang paghila, ang malaking hukbo ng mga hayop, na pinamumunuan ng itim na lobo, ay sumugod din patungo sa kalaban. Ang bangis ng halimaw ay nakasalalay sa kabangisan nito. Kung ang mamamatay tao ay mayroon ding walang takot na kamatayan, kung gayon ito ay baliw. Sa pagpasok ng mga halimaw, isang grupo ng mga kawal ang bumagsak sa lupa sa lugar, gulong-gulong sa lupa at sumisigaw sa matinding paghihirap. Enough, turn ko na. Malamig na tumawa si Han Sanchen, at biglang gumalaw ang kanyang kamay. Boom! Ang Heavenly Fire at Moon Wheels ay direktang nagtagpo at sumabog sa harapan niya sa mismong lugar. Sa pagyanig ng lupa at pag-ugoy ng mga bundok, lahat ng mga ito ay natatakpan ng alikabok ng ilang metro, at ang mga nakalapit ay tuluyang natangay. Biglang lumipad si Han Sanchen, patungo sa timog. Anong ginagawa mo? Basagin mo ang pagkubkob at umatras. Ang hukbo ng mga reinforcement ay napalingon sa gulat pagkatapos nasabog sa kanyang likuran, ngunit ang figure ni Han Sanchen ay lumipad na sa kanyang ulo, at isang malakas na sigaw ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Umalis ka dito. Sa isa pang galit na sigaw, direktang hinawakan ni Han Sanchen ang espada sa magkabilang kamay, na inakay ang langit upang laslas. Boom! Ang sword chi ay parang bahaghari, at ito ay parang isang malaking Optimus Prime na bumagsak. Saan man ito dumaan, walang damo, at nahahati lamang nito ang kalahating metrong lapad na unmanned path sa pagkubkob ng kalaban. Hindi napigilan ng reinforcement general na malunok ang kanyang laway at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Anong kapangyarihan ito? Isang espada talaga ang nahati ng ganito. Sa kabutihang palad, hindi niya ito sariling kaaway, kung hindi, sinong impyerno ang makakatagal? Isang tao, isang unit. Akala ko ito ay isang biro noon, ngunit ngayon. Talagang hindi nagyayabang. Mga kapatid, nabuksan na ang paglabag, patayin mo ako. Patayin. Habang umiinom ang general, ang buong hukbo ay lubos na naudyukan, at sinundan si Han Sanchen hanggang sa paligid. Sa panig ng kalaban, ilang general din ang nagmamadaling bumalik sa kanilang commander-in-chief, nakatingin sa mga reinforcement na malapit ng matagumpay na makalusot mula sa timog at hindi napigil ang magmadaling magsabi. Commander, kami, anong dapat nating gawin? Bigla kaming pinatay ng grupong iyon ng mga halimaw, at kahit na sa napakaraming bilang sa kanila, ito ay lubhang nakamamatay. Ang aming Western Defense Line ay mahina na, at ngayon ito ay direktang napunit. Sa pagbagsak ng Western Line Defense, ang dati nang walang panganib na Timog Silangan ay ganap na nagkamali sa ilalim ng pagsasama ni Han Sanchen at ng kalabang hukbo. Commander, malapit na silang lumabas, ano ang dapat nating gawin? Ito ang pinakamahusay na solusyon upang utusan ang mga tao na mabilis na pumunta sa timog upang maglagay muli, at ang hukbo sa silangan upang suportahan. Ngunit nakakalungkot na ang puwang sa kanlurang harapan ay nabuksan, at isang malaking bilang ng mga hayop ang sumugod sa gitna. Kahit na ang hukbo mula sa silangan ay pumunta upang sumuporta, hindi ito magkakaroon ng anumang epekto sa huli, at sila ay snipe ng mga halimaw na iyon. Hindi nagsalita ang commander. Alam na niya halos ang resulta. Hindi masasabing natalo sila, ngunit ang kanilang plano sa paglipol ay maaaring magdeklara ng pagkabangkarote. Unang hinailan ni Han Sanchen ang linya ng depensa, ngunit sa pinakakritikal na sandali, bigla siyang nagpadala ng isang grupo ng mga
Halimaw upang masira ang balanse. Sa loob ng 1 milimetro, nakakita siya ng isang puwang, at umaasa sa puwang na ito, nagtagumpay siya sa paglusot. Mayroong banayad na tactical na koordinasyon. Ngunit ang mas ikinagulat ng commander ay ang naging basehan ni Han Sanchen para ipatupad ang planong ito. One person is really used as an army of 10 of thousands of people. Nung umpisa, tinatawanan namin tong lalaking to sa pagiging tanga, pero hindi namin inaasahan na kami pala ang totoong tanga. Walang magawang umiling ang commander. Oo, ang Han Sanchen na ito ay talagang mabangis, at ang ating Eastern Front troops ay 10,000 mga elite din, ngunit hindi lamang hindi makaharap sa kanya, ngunit siya ay napilitang sumuntok ng isang puwang. Ang gayong mabangis na tao ay hindi pa nakikita ng kanyang mga nasasakupan. I'm afraid, buti na lang lumabas ang mga nakatagong amo ng mga demonyo natin. Sa isang mapait na ngiti, ang commander ay umiling, i-order ang mga tropa, isuko ang paggubgob. Dapat tayong magmadali upang tipunin ang ating mga tropa at mabilis na pumunta sa pangunahing lungsod upang maglagay ng pangalawang linya ng depensa. Ang bahagyang general ay tumango. Ang unang linya ng depensa ay natalo ng lubusan pagkatapos nating magkaroon ng napakaraming kapangyarihan. Itong ikalawang linya ng depensa. Mapait na ngumiti ang commander, makinig sa tadhana, ano ang magagawa mo kapag ikaw ay makatagpo ng ganyang kalaban? Sa oras na ito, sa Southern Defense Line, ang mga reinforcement ay nakalusot na sa pagkubkob. Storytelling channel sa YouTube. Bagamat si Han Sanchen ang orihinal na pinuno, pinili niyang tumayo sa gitna ng hangin nang papalapit siya sa labasan, at patuloy na sinuportahan ito ng firepower, upang mas maraming tao ang makalusot sa pagkubkob ng mas ligtas. Pagkaraan ng 10 minuto, ang mga reinforcement ay karaniwang nakumpleto ang isang malakihang breakout, at mabilis na nakatakas sa gubat, itinatago ang kanilang kinaroroonan. Hindi pinili ng kalaban na tugisin, sa halip ay mabilis na natipon ang pagkubkob. Saan sila may oras para tugisin ang kalaban, itong 10,000 hayop ay sapat na para sumakit ang ulo nila. Itong si Han Sanchen. Walang pagpipilian ang commander ng kaaway kundi sumigaw ng may galit sa direksyon na aalis ng mga reinforcement. Ngunit talagang naiinis siya, kahit na sinira niya ang kanilang pagkubkob, ang mga hayop na ito na si Han Sanchen ay walang intensyon na umatras, na nag-iwan sa kanila ng malaking gulo. Pinapatay mo ang mga bagay na ito, sayangin mo ang iyong mga tropa. Ngunit huwag silang patayin, ang mga bagay na ito ay maliksi, at ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay kamanghamanghang, at mawawalan din sila ng mga tropa. Hindi ito papasok, hindi na ito babalik, napakahirap. Iwan ang isang tropa at subukang harangan ang grupong ito ng mga hayop, at ang iba ay magmamadaling bumalik sa pangunahing lungsod kasama ko. Hindi natin dapat hayaang maantala ng grupong ito ng mga hayop ang ating oras. Kapag dumating sila sa pangunahing lungsod bago tayo ay maging ganap na matapos. Mag-iwan ng pangungusap, ang katwiran ay daig pa ang galit, utos ng commander. Ang mga general ay sunod-sunod na nagutos, at pinababa ang utos. Maya-maya pa, nagsimula na ang hukbo. Sa kagubatan sa oras na ito, ang mga reinforcement sa wakas ay tumakbo ng milya-milya, pagod at humihingal. Tumigil ka, kumaway ang general, at tumigil ang mga tropa. It's safe, pwede ka namang magpahinga saglit. Dahan-dahan ang bumagsak si Han Sanchen mula sa hangin at mahinang nagsalita. Han Xiaoxia. Nang makita si Han Sanchen, general man ito o grupo ng mga general, lahat sila ay may magalang na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, na may malabong ngiti sa gilid ng kanilang mga bibig. Para sa kanila, nahulog na sila sa estado ng kamatayan, at si Han Sanchen ang tagapagligtas na ganap na humila sa kanila palabas dito. Ako ang tulala noon at nagkomento sa iyo ng kaalaman ng Palaka sa ilalim ng balon. Marami rin akong tinanong sa mga batang bayani. Ang mga matatanda ay walang pakialam sa mga kontrabida, at walang mga parehong kaalaman sa atin. Unang humingi ng paumanhin ang general sa ngalan ng buong hukbo. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, akin ang lahat, kaya magalang na sabihin ang mga salitang ito, hindi na kailangan. Nang makitang napakahusay ni Han Sanchen sa pakikipag-usap, hindi na nakayanan ng ilang general. Han Xiaoxia, buong buhay ko ay dinilaan ko ang dugo sa dulo ng aking kutsilyo. Lahat ng uri ng mabangis na tao ay nakita ko, ngunit tulad mo,
Ito ang unang beses na imulat ko ang aking mga mata. Oo, Han Xiaoxia, kung hindi mo nagustuhan, magiging apprentice mo kami, lalo na't matuto ka pa, kung matututo ka ng trick at kalahati, ayos lang. Haha, direktang itinaas ni Han Xiaoxia ang pinakamataas na limitasyon ng ating kaalaman sa mga masters sa mundo. Kung gusto mong maging apprentice, natatakot ako na hindi ito ganoon kadali. Nakangiting sabi ng general. Hanggat handa si Han Xiaoxia na tanggapin tayo, maaari tayong maging baka o kabayo. Nang makita ang nasa sabik na ekspresyon ng mga general, walang pakialam na ikan-away ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, bata pa ako, kahit gusto kong tumanggap ng mga apprentice, hindi pa ngayon. At saka, galing kayong lahat. Sa pamilya Pei, kung susundin mo ako, hindi na ako kailangang ipaglaban ng may-ari ng pamilyang Pei na ito, bilang isang biro. Tinanggihan sila ni Yun Dan Fengking nang hindi sila masyadong napahiya, lahat, bagamat pansamantala tayong ligtas, walang paraan para huminto, mahigpit na sinabi ni Han Sanchen, malapit nang umatras ang kalaban malapit sa pangunahing lungsod, o direktang papasok sa pangunahing lungsod, so, wala na tayong masyadong oras, nang marinig ito, ipinagpatuloy ng mga general ang kanilang kaseryosohan, Han Xiaoxia, maaari na tayong umalis kaagad pagkatapos ng maikling pagkukumpuni. Ano ang iyong mga plano? Oo. Kami ang sinasabi mo, young master. Order ka na, tumingin si Han Sanchen sa magalang na hitsura ng mga tao, ngunit hindi nagsalita sandali, nakasimangot na tila nag-iisip ng ilang hakbang, pagkaraan ng ilang sandali, tumingala siya sa general, General, mayroon akong ilang mga ideya, kita mo, ito paraan na magagawa. Ang mga kilay ng general ay bahagyang kumunat, ngunit ang kanyang saloobin ay hindi pangkaraniwang mapagpakumbaba. Humihingi din ako ng payo sa batang bayani. Iniunat ni Han Sanchen ang kanyang kamay, ngunit naunawaan niya ito sa ilang segundo, at mabilis na ipinakita ang isang mapa. Bahagyang itinuro ni Han Sanchen at itinuro ang isa sa kanila, sisalakay tayo mula rito. Nang tingnan ng Reinforcement General ang mapa, hindi niya maiwasang mataranta, young master, may mga pagdududa ako dito. Hindi ko alam kung bakit pinili ni Young Master ang lugar na ito bilang attack point. Oo, ang huling general ay medyo mahirap ding intindihin. Ito ang kanluran ng lungsod, at ang terrain ang pinakapatag, ang patag ng kanluran ng lungsod, tayo ay walang pinagkaiba sa mga nabubuhay na. Pakay napakahirap para sa amin na umatake ng husto kung gusto naming pumili ng pinaka-flat na lugar, ang inaalala ko ay hindi lamang ang malubhang pagkawala ng mga tropa, ngunit kung maaari pa rin nating kumpletuhin ang pagpapalaya ng pangunahing lungsod sa ilalim ng malubhang pagkawala. Han Xiaoxia, hindi namin intensyon na siraan ka, ngunit malinaw naman, mas mabuting piliin ang timog, hilaga o silangan para sa labanan sa pagkubkob. Para sa tatlong panig na ito, maaari kang umasa sa kakahuyan upang magtago, o maaari mong umasa sa bundok para umatake. Bakit? Panipi. Tumanggo si Han Sanchen at nakangiting sinabi, naiintindihan ni Han ang mga alalahanin ng mga commander. Ngunit naniniwala si Han na dalawa lang ang benepisyo sa kanluran ng lungsod. Ang isa ay maiisip natin ang pinakamagandang lugar para sa pag-atake, at ito ay dapat ang lugar kung saan ang depensa ng kalaban ay pinakamahigpit na binabantayan. Mukhang mas madaling atakehin, na medyo theoretically. Kapag ang kalaban ay nag-deploy ng mga depensa sa mga lugar na ito, ang kamag-anak na teorya na ito ay hindi gagana, muling lumitaw. Pangalawa, bukas ang lupain sa kanluran ng lungsod. Kapag nasa lakay na natin ang lungsod, magkakaroon ng mas magandang ruta ng pagtakas para sa mga tropa ng kaaway. Buhay sila, at mas malamang napipiliin nilang sumuko sa paglaban. Para sa ikatlong punto, malalaman mo mamaya. Nang mahulog ang mga salita, tumingin si Han Sanchen sa mga Reinforcement General at sa mga general, naghihintay sa kanilang pag-aproba. Lahat, tumingin sa akin, tumingin ako sa iyo, may katotohanan si Han Sanchen sa kanyang sinabi, ngunit malinaw naman, mukhang masyadong mapanganib, at nahirapan silang magdesisyon ng ilang sandali. Kasama si Han diskarte ni Xiaoxia. Para sa walang iba, dahil lamang sa siya ay tumulong sa amin na matagumpay na counterattack sa patay na estado, kung hindi, bakit mayroon kang buhay na magsalita dito ngayon? Panipi, tama, ang buhay na ito mismo ay hindi na akin. Paano kung mamatay muli ang kanyang ina? Nakikinig din ako sa arrangement ni Han Xiaoxia.
Isang tao ang nagsalita, at unti-unting sumang-ayon ang lahat, at ilang sandali, karamihan sa kanila ay nagkasundo. Ang Reinforcement General ay medyo mas maraming pasanin sa kanyang mga balikat. Kung tutusin, may pananagutan at obligasyon siyang pamunuan ang tropa, at hindi niya kayang pangunahan ang tropa na lumaban ng kusa sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa katapatan. Gayunpaman, sa pag-iisip sa pagganap ni Han Sanchen sa pamumuno sa hukbo upang malagpasan ang pagkubkob sa harap ng kahirapan, ibinaling niya ang kanyang puso at tumango, Han Xiaoxia, kung gayon ay magiging gaya ng sinabi mo. Ngumiti si Han Sanchen, Commander, gaya ng sinabi ko, ikaw ang commander sa labanang ito. Magpahinga ka sandali, kailangan mong makarating sa kanluran ng lungsod sa loob ng 1/4 ng 1 oras. Gayunpaman, tandaan, dapat kang mag-ingat na magtago hanggang sa makuha mo ang aking signal. Kapag ang oras ay tama, puting usok ay tumataas sa lungsod. Sabi ni Han Sanchen. Nang marinig ito, may nagtanong na may kainahinalang, Yang Zia, hindi ka sasama sa amin. Oo, babalik ka na ba sa syudad? Ang grupong iyon ng mga tao ay hindi maaaring mag-snipe sa amin, at ngayon ay kailangan nilang magdala ng malaking bilang ng mga tropa sa lungsod ng mabilis. Kung gusto mong pumasok sa lungsod sa oras na ito, natatakot ako na ito ay mas mahirap kaysa sa pagpunta sa langit. Panipi, young hero, this move is very dangerous and difficult. I think you should stay with our army, right? Nang makita ang nag-aalalang hitsura ng lahat, umiling si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, huwag mong sabihin ganoon lang karami ang mga tao, kahit doble ang dami ng tao, hindi nila ako mapipigilan na pumasok sa lungsod. Nais ni Han Sanchen na pumasok at umalis sa pangunahing lungsod bilang isang individual, ngunit talagang hindi inakala ni Han Sanchen na maaaring labanan siya ng kanilang rebel group. Kahit sa mga mata ni Han Sanchen, maaaring hindi nila makita ang kanilang pagpasok at paglabas sa lungsod. Bago ako dumating upang tulungan ka, lumabas ako ng pangunahing lungsod. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Sige, sundin mo ang plano, malapit na ang oras. Nang marinig ito ng lahat, nakayuko lamang sila. Pagkatapos ng lahat, ang pagliligtas sa pangunahing lungsod ang kanilang pinakamalaking responsibilidad at obligasyon. Gayunpaman, sa sandaling yumuko ang lahat at tumanggo ng oo, nang muli silang tumangala, nandoon pa rin ang figure ni Han Sanchen sa harapan nila. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!